Hello, good morning. Tara, almusal tayo. Ayan, suman, kamuting kahoy. Yan ang gusto ko, yung suman na kamuting kahoy. Mainit pa siya, kaya hindi ko pa siya makakain. Napalamig ko pa. At kapares nito, ayan, maligamgam na tubig. Habang pinapalamig ko pa ito, mag-explain lang ako about dashboard. Kasi marami pa rin nag-aalala na mga hindi monetize. Baka daw hindi sila ma-monetize pagka pula yung kanilang dashboard. So ayan, explain ko lang sa inyo. Huwag niyo pong alalahanin yung pamumula ng inyong dashboard. Basta maabot niyo yung requirements na hinihingi ni Bossing Mita sa stream ads, mamumonetize kayo kahit namumula yung dashboard niyo. Huwag lang kayo magkaroon ng violation. Dahil talaga naman, yan ang magiging problema niyo kung mapuno niyo yung iyong MOB, yung 60K na hiningi ni Mita, at saka yung dalawa pa dyan na 5K followers, 5 shares. Pagka violation ang maging problema nyo, mapupunta kayo sa review. Ngayon, yung pamumula ng dashboard, pinakagrado lang natin yan kung paano tayo magtrabaho kay Mita. Nakikita nyo yung kulay green dyan, halimbawa, nakakulay green yung dashboard. Yung maliliit dyan na mga numbers, positive, tapos halimbawa 250 yung nandoon. Ayan ang pansinin nyo. Halimbawa, sa engagement. Kung sa engagement ay kulay green yan, sabihin ko 250 yan. Hindi naman yan agad-agad bababa eh. Unti-unti yan bababa. Hindi naman agad-agad yan namumula. Unti-unti yan. Ngayon, anuhin nyo, monitor nyo. Pag halimbawa, bumagsak na imbis na 250, naging 245 na lang. Pansinin nyo, ibig sabihin, yung engagement nyo nung last week, hindi nyo napantayan sa engagement nyo ngayong week na to. Kaya bumaba siya. Ngayon, ang gawin nyo, para hindi siya bumagsak ng todo, bawiin nyo sa pag-engage. Dito naman, at saka huwag kayong mag-focus sa mga followers nyo lang. Panuoran nyo din yung mga dumadaan dyan na mga video sa wall nyo, kahit hindi nyo followers, mag-comment kayo, mag-like, para balikan din kayo. Then yung content naman, pag yung content naman is bumaba din, halimbawa naka-green din siya, is 250. Diba? Ngayon, napansin nyo bumaba din, naging 245 din. Ibig sabihin, nung last week, nakapag-post kayo ng inyong mga videos ng 10 videos. Nitong week, ang na-post nyo lang ay, sabihin ko, 8. So, bababa yan. Yung inyong content. Ang gawin mo, para hindi bumagsak, mag-post ka ng halimbawa mga 12 para mabawi mo yung dalawang videos na binagsak mo. Yung reach naman, halimbawa 250 din yan, positive 250 sa green. Pag halimbawa bumaba din yan ng 245, ibig sabihin yung views mo noon last week hindi mo napantayan. Ang views mo ngayon bumaba nitong week. Kaya hindi yon nasa pag-i-engage lang ang problema sa pagpula ng ating dashboard. Ngayon, pag napansin nyo na bumaba ang iyong reach, gagawin mo na rin ang paraan kung paano patataasin yan. Diba? Pag bumaba, pwede yan maapektuhan. Pag bumaba ang iyong content, pwede maapektuhan ang reach. Dahil, siyempre bumaba yung, konti lang ang na-post mo ng mga videos, ngayon, bababa din yung reach mo. Depende lang kung halimbawa, bumaba yung reach mo, ay bumaba yung content mo, pero mataas naman yung mga views mo sa content mo, matataas, hindi maapektuhan yung reach. So, yun lang ang ipapaliwanag ko sa inyo, na huwag kayong mabahala kung bumaba ang inyong dashboard. Sa mga hindi pa namumonetize, dahil nag-aalala sila, namumula daw yung dashboard nila, baka daw hindi sila mamonetize. So, ayun lang, sana naintindihan nyo yung aking paliwanag. Maging panatag lang ang inyong loob kung mamumula ang inyong dashboard. Okay? Bye-bye, thank you for watching.